Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon ay ika-8 araw ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ikalas 11 ng umaga, nasabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Calasaguin Elementary School o ng CES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 8 araw ng Nobyembre, taong 2025. Ako po si Princess Kyle Tijada. At ako naman po si Hannah Kate Barreto. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Calasaguin Elementary School o ng CES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Sikat na singer, songwriter, Apple the App, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Pagpupulong patungkol sa Seal of Good Local Governance, matagumpay na idinaos. Usaping Provincial Meet 2025, tampok sa Local School Board Meeting. Mayor Benedito nanguna sa Sikap Badak 3.0. Fourth Quarter MDRRMC Regular Meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Mahigit kumulang 600 na individual lumahok sa Co-op Run 2025. Mga hinaing tungkol sa flooding and water stagnation sa Tubtob at Pangubilyan, dininig ni Mayor Benedito. Mayor Benedito nakisa sa ika-27 anibersaryo ng Good News Christian Church. Espesyal na pagpupulong kasama ang mga kapitan ng impact areas ng mga mining companies tutukan. At PNP Recruitment 2025, suportado ni Mayor Benedito. Magbabalik ang CES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Sikat na singer, songwriter, Apple the App, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni CS News Reporter Mia Osanastre. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagtanggap sa courtesy visit ng sikat na singer at dating The Voice Teens, Coach Apple the App at ng kanyang media team ngayong araw ng Biyernes, Oktubre 17, 2025 sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing pagbisita ay may kaugnay sa isinasagawang Demo Farm, Green Environment Activity
nina Apple Diap at ng kanyang grupo sa Sitio Lada, Barangay Pangubilyan ngayong umaga. Layunin na aktibidad na itaguyod ang kalinisan, pangangalaga sa kalikasan at pagsusulong sa sustainable agriculture sa komunidad. Kasama sa mga dumalo sa pagpupulong sina Administrator Edgar P. Lacandaso, Environmental Planner Joey Piramidi at Municipal Engineer Raul Quijano, kasama ang ilang opisyal na pamahalaang bayan ng Brooks Point. Mia Osanastre, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Mia. At sa Balitang Pangbayan, pagpupulong patungkol sa Seal of Good Local Governance, matagumpay na idinaos. Para sa detalye, narito si CES News Reporter TJ Ofqueria. Balitang Bayan. Pinangunahan ni MPDO Environmental Planner Joey Piramidi ang pagpupulong para sa Seal of Good Local Governance or SGLG meeting na ginanap sa Mayor's Conference Room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng mga membro ng SGLG Council kasama si DILG, MLGOO, Coraline C. Asensya na nagbabahagi ng talakayan hinggil sa Mimarupa Local Governance Landscape. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mga kinakailangang rekisito at mga pinakabagong update kaugnay ng Local Governance Landscape Study ng Brooks Point bilang paghahanda sa nalalapit na Mimarupa SGLG Survey rating sa antas ng mga munisipalidad. Tinalakay din ang mga pamantayan at kategoryang dapat pagtuunan upang mapanatili ang mataas na antas ng pamamahala sa lokal na antas. Isinasagawa ang pagtitipon sa pamamagitan ng pagsusuri at pangangalap ng mahahalagang datos mula sa iba't ibang sektor tulad ng social protection, economic environmental management, financial administration, disaster preparedness, health compliance, sustainable education, youth development, tourism, safety, peace and order, at business friendliness. Ang mga impormasyong ito ay magsisilbing batayan sa patuloy na pagpapabuti ng pamamahala sa Brooks Point. TJ Ofqueria, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, TJ. Susunod, usaping Provincial Meet 2025, tampok sa Local School Board Meeting. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni CES News Reporter Hana Pilayo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang Local School Board or LSB meeting ngayong araw ng Lunes, October 13, 2025 na ginanap sa New Municipal Lobby, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sa pagpupulong si SK Federation President Jason Cispeñe, mga guro at kinatawan mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Katuwang ang mga miyembro ng Local School Board upang magbahagi ng kani-kanilang suggestion at plano para sa matagumpay na partisipasyon ng Brooks Point sa nalalapit na Provincial Meet 2025. Layunin na pagpupulong na talakayin ang mga mahahalagang usapin tungkol sa Provincial Meet 2025 kabilang ang mga preparasyon, pangangailangan at iba pang aktibidad kaugnay ng paglahok ng mga paaralan mula sa Brooks Point. Ang ganitong pagpupulong ay patunay na patuloy na suporta ni Mayor Benedito sa larangan ng edukasyon at sports development bilang hakbang sa paghubog ng kabataan tungo sa kausayan, disiplina at pagkakaisa. Hana Pilayo, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Hana. Mayor Benedito, nanguna sa Sikap Badak 3.0. Alamin natin ang buong detalye kay CES News Reporter Catlea Jane Vasquez. Balitang Bayan. Formal na inanunsyo ngayong araw, Oktobre 14, 2025 ni Mayor Cesario R. Benedito Jr.
nasa isinagawang drug testing activity para sa lahat ng barangay officials ng Brooks Point noong Oktubre 3, 2025, walang ni isa ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ginawa ng Punong Bayan ang anunsyo sa gitna ng kasalukuyang sikap BADAK 3.0, strengthening institutional capacities o Barangay Anti-Drug Abuse Councils na ginanap ngayon sa Brooks Point Convention Center. Ang naturang resulta ay kumpirmado ng autorisadong drug testing laboratorio at nagsisilbing patunay ng kooperasyon at disiplina ng ating mga lingkod barangay sa pagpapanatili ng isang ligtas, maayos at drug-free na Brooks Point. Patuloy ang pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Benedito at ng Municipal Anti-Drug Abuse Council or MADAC sa pagpapatupad ng mga programa at inisyatibang sumusuporta sa Buhay Ingatan, Drogay, Ayawan, Orbida program ng DILG. Katlea Jane Vasquez, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kat. Samantala, 4th Quarter NDRMC Regular Meeting, pinunganahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni CAS News Reporter Renz Mark Cardihon. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang 4th Quarter Regular Meeting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council or MDRRMC nitong Martes, October 14, 2025 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ay pinrepresenta ni MDRRMO Officer Engineer Mod Ryan R. Miranda ang mga pangunahing agenda kabilang ang resulta ng coastal vulnerability assessment na isinagawa ng Mines and Geosciences Bureau or MGB ng DNR, 3rd Quarter Accomplishment Report Programming ng Unappropriated Fund, Mangrove Tree Planting Activity at Proposed Donation para sa LGU sa Remeo, Province of Cebu. Tinalakay din sa pagpupulong ang iba pang mahalagang usapin ukol sa disaster preparedness at environmental protection upang mas mapalakas ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon at pagresponde sa mga kalamidad. Renz Mark Cardihon, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Renz. Susunod, mahigit kumulang 600 na individual lumahok sa Co-op Run 2025. Balitang hatid sa atin ni CAS News Reporter Mia Osanastre. Balitang Bayan. Tagumpay na pinangunahan ng Municipal Cooperative Development Office o MCDO sa pangunguna ni MCDO Designate Noemi R. Presto ang Co-op Run 2025 bilang panimula ng pagdiriwang sa taon ng selebrasyon ng buwan ng kooperatiba noong October 18, 2025 sa Brooks Point Event Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing aktibidad ay nagsimula sa lumang gusali ng pamahalaang lokal at nagtapos sa Brooks Point Event Center. Magpakita ng suporta sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano at Konsehal Rogelio Badwa. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang interes ng mga kababayan sa larangan ng pagtakbo at ipalaganap ang advokasya ng mga kooperatiba. Tinatayang mahigit kumulang 600 ang dumalo sa nasabing Co-op Run 2025. Mia Osanastre, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mia. Samantala, mga hinaing tungkol sa flooding and water stagnation sa Tubtob at Mangbilyan, dininig ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni CS News Reporter TJ Ofkeria. Balitang Bayan.
Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ukol sa flood risk control sa mga pangunahing lugar ng bayan ng Brooks Point, partikular sa Sitio Aluluwangan, Barangay Tubtob, Sitio Kaluluwangan at proper Barangay Pangubilyan, pati na rin ang pagtalakay sa Drainage Layout Master Plan, Drainage Plan with Natural Waterways para sa buong bayan. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong sina Environmental Planner Joey Piramidi mula sa Municipal Planning and Development Office or MPDO, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., MDRRMO Engineer Mood Ryan Miranda at mga kawani ng MDRRMO at iba pang kaugnay na opisina. Layunin ng pagpupulong na ito na mapagplanuhan ang pagbuo ng main drainage system na magsisilbing pangunahing daluyan ng tubig ulan sa buong bayan ng Brooks Point. Sa pamamagitan nito, inaasahang maiwasan ang pag-ipon ng tubig at matinding pagbaha sa mga kabahayan, lalo na sa mga lugar na madalas lubog tuwing tag-ulan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga kinakailangang hakbang, disenyo at lokasyon ng mga natural ways na isasama sa Drainage Master Plan. Kasunod nito, nagsagawa rin ng ocular inspection ang grupo sa mga apektadong lugar upang masuri ang aktwal na kondisyon at makapaglatag ng agarang solusyon ng problema ng water stagnation at pagbaha sa mga kabahayan. DJ Okeria, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, TJ. Mayor Benedito, nakiisa sa ika-27 anibersaryo ng Good News Christian Church. Sa ulat ni CES News Reporter Hana Pilayo. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Konsehal Ezekiel E. Rodriguez sa pagdiriwang ng ika-27 anibersaryo ng Good News Christian Church na ginanap ngayong linggo, October 19, 2025 sa Barangay Poblacion, District 1, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Pastor Apollo Beria, pastor ng simbahan, ang espesyal na worship service bilang pasasalamat sa patuloy na paglago at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang pagbati at paghanga sa dedikasyon ng simbahan sa pagpalaganap ng pananampalataya at sa aktibong pakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad sa Brooks Point. Hana Pilayo, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Hana. Samantala, espesyal na pagpupulong kasama ang mga kapitan ng impact areas ng mga mining companies tutukan. Narito ang ulat ni CES News Reporter Katlea Jane Basket. Balitang Bayan. Isinagawa ang espesyal na pagpupulong ng ilang punong barangay at kasama ang mga mining company operators ngayong Oktobre 15, 2025 sa Mayor's Conference Room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ni Menro Officer Danny Trinidad at dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga kapitan ng Barangay Ipilan, Mambalot at Maasin, mga kawani ng Philippine Coast Guard at mga kinatawan ng mga kumpanyang pagmimina sa Brooks Point. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang counterpart sharing ng mga mining companies at mga barangay para sa pagbili ng isang unit ng speedboat na gagamitin sa pangangalaga ng karagatan at sa pagpapatupad laban sa mga iligal na aktibidad sa dagat. Bukod dito, nakaplanong bumili rin ang lokal na pamahalaan ng isang pang speedboat sa taong 2026 sa ilalim ng Administrasyong Benedito Feliciano, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Napagkasunduan sa pagpupulong ang pagsasagawa ng plano at survey ng mga supplier upang makakuha ng presyo at dekalidad na speedboat na angkop sa pangangalaga ng likas na yaman ng karagatan ng Brooks Point. Ang
Ang inisyatibang ito ay naglalayong mapalakas ang seguridad sa karagatan at mapanatili ang balanseng ugnayan ng kalikasan at industriya sa bayan. Katlea Jane Vasquez, Calasagen Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kat, at PNP Recruitment 2025. Suportado ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni CES News Reporter Rensmar Cardejon. Balitang Bayan. Nakipag-ugnayan sa PLT Abel Salatambos, Deputy Chief of Police kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. kaugnay ng PNP recruitment para sa calendar year 2025 ngayong araw ng Huwebes, Oktubre 16, 2025 na ginanap sa Conference Room Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng nasabing recruitment na mapunan ang mga posisyon para sa patrolman, patrolwoman at magbigay ng pagkakataon sa mga kwalipikadong aplikante na nagnanais maglingkod sa pamayanang bilang bahagi ng Philippine National Police. Ani ni Mayor Benedito, sabik siyang makipagtulungan sa mga kapulisan ng bayan ng Brooks Point upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga mamamayan. Esmer Cardejon, Calasagen Elementary School, naguulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Renz. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Princess Kyle Tijada. At ako naman po si Hannah Kate Barreto. Kami po muli ang Calasagen Elementary School o ang CES News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa CES News Team. Maraming salamat din po sa kanilang principal, Ma'am Jermeline B. Cadlaon, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Calasagen Elementary School. Susunod na po sa atin ang ating Talakayang Bayan kung saan makakasama po natin ang ating Municipal Sports Coordinator, Sir Benedict T. Moranya. Abangan po natin pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Papalad po tayo sapagkat makakasama po natin ngayong umaga ang ating Municipal Sports Coordinator upang ibahagi po sa atin ang mga kanilang preparasyon sa darating na inter-barangay at inter-government agency basketball tournament. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Municipal Sports Coordinator, Mr. Benedict T. Moranya. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat na naririnig, na nakikinig ngayong sa inyo pong kantilan. So ayan po, kamusta naman po kayo, sir? Mabuti po, galing lang sa sakit, pero sige lang, trabaho lang. Tumawag kasi si Mayor, kaya tapusin daw natin yung trabaho natin. Ito nga, nanginginig pa ako. Medyo. So yun po, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng interview. Alam naman po natin na season po ng mga katrangkasuhan po ngayon. Kagagaling lang din namin po sa sakit. At salamat po kasi tuloy-tuloy po ang ating serbisyo para po sa ating mga kababayan. So ayan po, sir, na magkakaroon po tayo ng inter-barangay at inter-government agency basketball ngayon pong buwan ng Nobyembre. Ito po ay gaganapin o magsisimula sa araw ng Sabado po, no? November 8. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ang layunin ng mga gaganaping inter-barangay or para po ito sa mga 25 years old po, no? Po, 25 years old, under. Okay po. At Inter-Government Agency Basketball Tournament ngayong buwan ng Nobyembre. Pwede niyo po bang ibahagi po sa amin kung ano po yung mga layunin po nito? Okay. Simulan po natin dito sa 25 under, sa mga kabataan. Kasi po ito yung preparation na rin po namin para makapag-select ng 25 years old na mga player para sa baragatan. Preparation na rin po natin.
Kasi po sa amin sa opisina, naghanap-hanap na po kami dahil alam naman po natin taon-taon natin sineselebrate yung Baragatan. Tapos po itong interagency, matagal na po nila itong sinasabi na magkaroon daw ng liga ng mga intergovernment agency. Sa kabutihang palad po na ipagkaloob din po ni Mayor na bigyan sila ng pagkakataon. Lalong-lalo na ilalaro po natin ito lahat sa event center. Kaya po masaya po yung lahat dahil kahit pa paano ay makakalaro daw po sila sa event center. Yun po. Yan po yung layunin natin, makapag-select tayo para sa preparation po natin para sa Baragatan. Bale po sir, na-mention po ninyo kanina na yung ito po, ang mga mananalo po dito ay sila po mag-select po para maging kinatawan po ng bayan ng Brooks Point sa darating na Baragatan 2026, tama po, no? Kwan pa rin po, selection pa rin po tayo. Best player. Best player po. Best Hindi po player. siya best barangay po. Hindi po. So, Best player tayo. okay. Best So, player ayan, tayo. sa lahat po ng ating mga nakikinig po na mga participants po sa darating na tournament, give your best shot kasi ito po ay ang magde-determine kung tayo po ay magre-represent para sa darating na Baragatan sa susunod po na taon. So kanina po na-mention ko po, tama po yung tournament po na ito ay gaganapin po, magsisimula po sa November 8. Saan naman po ito gaganapin po, sir? Po, magsisimula po tayo na November 8. Ito po ay lalaruin natin sa event center. Actually po, kuan po ito. Simula November 8 hanggang ang target date po namin hanggang December. Parang ito na rin po yung aabutin natin na parang Christmas League na po siya, papasok sa Christmas League. Yan, para dugtong na po doon sa activities natin sa every night ng December onward. Yan po yung preparation na ginagawa namin. Dugtong-dugtong po sa mga activities namin. Okay po. Paano po ito naiba yung interbarangay po na ito sa ating nagdaan na 4th Mayor's Cup? Kung ito pong interbarangay na to, unang-una, may iba po ito sa playing venues natin. Kasi kung dati, sa open court lang tayo naglalaro, ngayon dito na po tayo sa event center. Pwede na po nating masabi na level up na tayo sa mga facilities natin. Yan po yung pagkakaiba. Tapos yung 4th Mayor's Cup natin ng open, iba rin po kasi siya. Yung open po kasi every March lang po namin ito nilalaro, pinapalaro. Tapos ito na po yung tinatawag na may 100,000 na premyo. Ito yan siya. Ito naman sa interbarangay natin, dito lang po ito sa ating area. Within Brooks Point lang po talaga. Kaya para kahit paano, yung ating mga player na nakatago sa iba't ibang barangay ay mailabas din nila yung talent na sa larangan ng basketball. Lalo na ngayon dito pa sa event center. Yun po yung isa sa mga kuwan natin. Apo. So may mga prizes po ba itong ano Po, po na to? laki po yung prizes ng interbarangay. Hindi ko sa pagkakaalam ko po. Parang nasa 40, 30, 20, 10. 40,000, 30,000, 20,000, and 10,000. Sa interagency naman po ay 20, 15, 10, and 5. Ayan po yung mga premyuhan. Yan po. So ayan po, kitang-kita po na hindi po pinapababayaan ng ating punong bayan ang kanyang pangako na isa po ang youth and sports development sa kanyang minimithi na programa doon sa programang Hearty po, sa letter Y, ay talaga pong binibigyan niya ng pansin at tinutuunan niya po ng pansin yung yung ating mga kabataan, ang ating mga manlalaro dito po sa ating bayan ng Brooks Point. Sa ngayon po sir, ilan po yung mga barangay o government offices na lalahok sa nasabing torneo po at papaano po pinipili or inaanyayahan po yung mga kalahok? Ito pong yung ating pong mga participants sa barangay po, meron tayong 17 teams and 17 barangays po. Meron po sana isa, yung tubtub. Kaya lang may mga deadline po kasi tayo, may mga requirements po tayong pinapatupad na simula doon sa pag-submit, pag-invite sa kanila, pag-post natin. Ngayon lang po nila araw gustong sumali ay nakapag-final na po tayo. Kaya 17 po, sila po yung nawala. Pasensya na po sa tubtub. Dahil po yung aming letter din ay nandoon na sa kanila noong October 10 pa po. Nakapa-receive tayo ng October 10.
Kaya meron tayong initial meeting ng 17, October 17, and final meeting ng October 24. So doon po sa October 24, yun na rin po yung deadline ng submission ng entry, bunutan sa draw lots para maka-schedule ng games. Kaya po ngayong week, by bukas, naibigay na namin yung schedule na po nila para laro na lang po ng laro. Ayan po. 17 and 10 po doon sa interagency. Sa interagency po, intergovernment agency, dyan yung PNP, Coast Guard, BGMP, Fire, tapos Air Force, at saka, at saka 4 na team po dito sa atin sa LGU. Ayan po. Yan po yung mga bumubuo ng teams sa interagency at saka sa interbarangay. 10 and 17. So ayan po, no, abangan po natin ang mga updates po sa Municipal Information Office at gayon din po sa Municipal Sports Office official Facebook page para malaman po natin ang ating mga updates sa kung ano po ba ang mga schedule of games. Gayon din po yung mga updates po patungkol po sa nasabing interbarangay at intergovernment agency basketball tournament. Ano po ang inaasahan na activities o highlights ng tournament na dapat abangan po ng mga mamamayan ng Brooks Point? Apo, dito po, ito pong interbarangay, selected po talaga ito ng best player per barangay. Maliban po doon sa mga best player, meron din po kami nilagay na best news. Okay. May best news, pagandahan po ng news din at MVP season and MVP finals. May mga corresponding amount po yun para mas galingan pa ng player ang kanina po lalaro para magkaroon siya ng award. Ayun po, yun po yung mga special award at saka yung sa highlights po natin, ayun po, select the best player po sila, tapos yun sa mga best news at saka MVP award. Okay po. Sayang hindi nagsali ang MIO kung hindi may best news na yun. Si Liza. Naghahanap kami ng news pa. Opo. Ayun, si Miss. Pwedeng-pwede, no? Si Miss Balderian, pwedeng-pwede yan, ano? Opo, pwedeng-pwede. Sayang, wala tayong mga players sa MIO eh. Baka panahon na para matutuwa ako maglaro ng basketball. So, yan po, sir. Maiba po tayo. Maaari niyo po bang ibahagi ang ilan sa mga accomplishments ng sports committee sa mga nakaraang taon, lalo na sa pagpapalaganap ng sportsmanship at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga barangay at tanggapan ng pamahalaan. So, paano po yung efforts po ninyo sa pagpapa-uplift ng sportsmanship sa mga barangay po at saka within the government agencies? Dito po, hayagan ko pong ipagmamalaki na yung accomplishment po ng sports office, lalo ng LGU regarding po sa sports. Pwede ko pong sabihin lahat kasi na-witness ko po lahat na lahat po na naging activities ng sports, lalo na po ng LGU, sa support po ng ating local na government. Lahat po yun ay 101% accomplishment na lahat maganda. Kasi po, hindi po tayo mababansagan din ng the flying colors. Sabi po ng DepEd nung nagkaroon tayo ng provincial meet and Mimaropa dito sabay. Ilang buwan lang Mimaropa. Provincial meet, tapos ilang buwan lang Mimaropa. Tapos naulitan ulit. Bigyan po tayo ng award na nabanggitan po tayo ng the flying colors na kung saan yun, parang yun po yung binibigay ng pinakamataas na papuri sa larangan po ng pagpupuri ng DepEd. Tapos sa mga activities po namin, lalo na po sa sports, na wala ho kaming nagawang sabihin nating term na pumalpak na accomplishment dahil lahat po, hinahayagan ko po sinasabi na 101% perfect po, naging perfect po lahat ng yung aming accomplishment. Para provincial meet, hindi man po sabing natutugunan yung, pero pagdating po sa huli, nakukomply naman ng maayos. Yun po yung inaasahan naman natin kung ano yung pinakahuli, doon natin masasabi na okay, na-accomplish natin ng maayos. Walang problema, walang injury. Sa tulong po ng bawat grupo natin sa munisipyo, ng mga ibang opisina, tulong-tulong po tayo. Kaya po na-accomplish natin ng maayos yung ating mga activities. At magiging sports capital daw po tayo. Sabi ng iba, sabi ng we're praying for that. Sabi po ng ibang
nakalapit nating munisipyo, ang ganda ng event center ninyo, ang ganda ng munisipyo ninyo. Possible niyan kayo magiging sports capital kasi halos kumpleto na dito sa atin. Yun din po yung isa sa halos kumpleto na dito sa atin. And with that being said po, congratulations po sa inyo. And also, we give due credits po sa ating mga partner na offices na talaga pong tumutulong sa mga activities po ng sports. Particularly po dyan ang MDRRMO po at saka ang ating Municipal Health Office sa pagsisecure ng safety ng ating mga athletes and mga players. Gayon din po sa mga different office po na nagsisecure din po ng mga pangangailangan ng ating opisina at ng ating sports committee. Tsaka po sa support din ng ating mga local officials. Yes, of Yan, course. number one. Hindi po nawawala ang Talaga, suporta po ng ating local officials. Executive and Legislative Department po. Yes. 101% po silang nagsusupport sa kung ano man po yung activities na nagagawa natin o ginagawa natin. So yan po sir, ano naman po yung pangmatagalang plano o proyekto ng LGU para lalo pa pong mapaunlad ang sports program dito sa ating bayan? Maganda po yan natin pag-usapan natin. Kasi kahapon, ng isang araw, kwento ko na lang ha, kwento natin. May proposal po kasi kami ni admin. Sabi po ako sa akin po, meron na akong proposal una, bago nag-usap kami ni Sir Admin, na itong likod ng event center, sana po makuha natin ulit. Itong likod ng event center, may proposal po kami na isang building, malaking building. Doon na yung badminton, doon na yung sipak takraw, doon na yung volleyball, doon na yung gymnastic and taekwondo. Kompleto na po para mas lalong makapag-ensayo, maging komportable yung mga bata mga player natin, kung sino man po yung gusto mag-train. Yun po yung pangmatagalan na proposal din namin na sana may pagkaloob yung proyekto na yun. At saka ito po yung event center na to, pang matagalan na po ito. At nagpaplano pa pong bumili ang ating lokal na pamahalaan ng sports complex. So, gagawa po ng, may bili lang po tayo na lupa. Yes. Meron lang po siguro lupa. Yun po yung plano. Kaya po tayo hindi makakapag-host, bagitin ko na rin po, hindi tayo makakapag-host next year. Kasi po, yung ating sports facilities dito sa sports complex ay medyo mas malaki yung gagastusin natin kaysa magpagawa tayo ng panibago. Kaya yung natabi na pundo na dati nakalagay sa akin, sa pundo namin, hino-hold lang muna para maghanap daw ng lupa na tayo ay may mabilihan para meron na tayong bagong sports complex. Yun ang target. Yun po talaga yung target. Bongga po, kung sa maganda po yung preparation ng ating lokal na pamahalaan para sa ating taong bayan, lalo na sa larangan ng sports. Opo. Siyempre, kita naman po natin po sa lahat po ng ating mga listeners dito na yung ating sports complex ay matagal na po talagang ginagamit. Since, I think, bata pa ako, around 2005, nandyan na po yan. Mas older pa sa noong 2005. Hindi ako magkamali, 1991 yan eh. O, mas 1991. 2000 ako pinanganak po. 1990s pa yan, 1990s. Opo. Nung unang time ng Mayor Lim, hindi ako magkamali. Yun siya. And it's been quite some times po na nag-host po tayo ng mga provincial meet, even regional meet. I think ang huli natin, 2017, nag-host tayo ng Mimaropa meet dito kung hindi po ako magkakamali. And it's a great great accomplishment po sa ating sports committee dito na makapag-host po tayo sa buong Region 4B Mimaropa ng ganong klaseng athletic meet. And with that po, kung awa ng Diyos, mapatupad yung pagkakaroon po ng panibagong sports complex ay mas pabor at hindi natin sure. Baka even palarong pambansa ay dito ganapin po. Sana suportahan pa po tayo ng hindi lang po ng ating lokal na pamahalaan kundi pati ng ating pamahalaang panlalawigan po dahil ang ito pong programa po na ito ay hindi lang po ito para sa Brooks Point din po kundi para sa lalawigan din po ng Palawan. Magiging pride po siya ng ating probinsya. Opo. Yun po talaga. Kaya nga po sa larangan ng sports hindi na tayo nagpapahuli. Medyo talagang angat na rin po pag nababanggit. Lalo na po nung natayo itong event center natin at pumutok sa buong Pilipinas nga po kahit sa Tarlac, sa Cavite, yung mga friend ko. Sabi na, Kuya Dick, bakit ang ganda naman ng palaruan niya? Totoo ba yan? Sabi ko, oo, totoo ito. Sabi ko, totoo. Magpo-post ako, dito ako tatayo. Ito na siya. Tuwang-tuwa po sila at nagiging proud din po na iyan na pala ang Brooks Point.
Hindi lang, hindi na po pala, sabi niya, hindi na pala Brooks Point noon. Sabi ko, iba yung Brooks Point noon at iba yung Brooks Point na ngayon. Yes. Yun naman, kaya yun. At syempre may dumating pang artista dito, nagkaroon pa ng viral moments. Si Paul Salas, nabinyagan ni Paul Salas ang event center natin. Masyadong pasabog po yun. So ayan po. Panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa mga kalahok, mga opisyal at mga mamamayan ng Brooks Point bilang paghahanda sa pagsisimula ng inter-barangay at inter-agency tournament ngayong buwan ng Nobyembre? Ito po yung mensahe po, lalo na sa mga player, maging honest at puso lang pairalin. Kasi kapag puso po yung pinairal natin sa larangan ng laro, wala po kasi yung init ng ulo. Alam natin yung rules, alam natin yung... At i-enjoy lang po natin yung laro. Para po sa atin ito, binigay po sa atin ng free po ito. Walang registration yung palaro natin. Laruin lang po natin kung ano yung tamang laro. Hindi po yung may halong umbagan. Sabi nga nila, umbagan. May napapanood tayo, nagkakaroon doon ng umbagan sa court. Pero sa atin po, pairalin lang po natin na pusong player, pusong manlalaro. At sunod lang po tayo sa tama. Kung ano po yung tama, pairal natin yung tama. Dapat disiplinado tayo Disiplinado. Tama po yung disiplinado. So ayan po, maraming salamat po Sir Benedict po. Pasensya lang din po at hindi naman po namalaya ng oras. Po, pasensya din po at na-late din ako kanina ng konti. Kasi nga ito nasulatan ko na po yung kinukompute namin ng pagkain ng bawat player. Ito nandito pa. Kasi hanggang ngayon, tinototal pa po namin. Kasi ihahabol po namin yung pagkain ng mga player naman para sa Sabado. Quartering din po nila. Kailangan po natin ng pagkain. Ay hanggang ngayong araw po binigay ni Ma'am Emma yung tanning para matsekehan at magkaroon ng cash sila. May pagkain na sila. Yun po yung tinutulong natin. Mapa-provincial meet, mapa-activities ng LGU, mapa-activities ng barangay. Nandyan po tayo nakasupport lahat, lalo na po sa larangan ng sports. Pagkandak ng sports clinic, pagtulong sa mga referee. Makakaasa po kayo na yung support po ng sports office ay 101% sa abot po ng aming makakaya. Yes po. Yan. So ayun po, sa lahat po ng ating mga players, good luck at sana pairalin po natin ang ating puso. So ayan po, dito po nagtatapos ang ating segment ng Talakayang Bayan. Susunod na po dito ang Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating Serbisyong Bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean Di Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Una na po dyan, ipinapabatid po ng Municipal Public Employment Service Office na magkakaroon ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged o displaced workers o tupad profiling para sa Barangay Sarasa sa darating na November 11 to 12, 2025. Ito po ay araw ng Martes at Miyerkules. Sa mga interesadong magpalista, maaari po tayong magtungo sa M-Peso Office, 2nd floor ng Governor Alfredo M. Ambueg, Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dalhin lamang po ang isang valid ID. Tandaan po natin na hindi po tinatanggap ang barangay ID. Magdala rin po ng photocopy ng nasabing valid ID at certification ng fit to work para po sa ating mga senior citizens. Paalala lamang po para sa ibang barangay na mangyaring maghintay lamang po ng inyong schedule. Ito po ay para sa profiling lamang at lahat ng aplikante ay daraan pa po sa verification at interview upang masiguro ang pagiging kwalipikado sa programa.
Ano-ano nga po ba ang mga kwalifikasyon? Una na po dyan, kayo po dapat ay 18 years old o 18 taong gulang pataas. Hindi po dapat buntis. Kayo po ay disadvantaged o displaced worker. Kayo po ay nakapabilang sa low-income individual at dapat po kayo ay hindi empleyado ng gobyerno. Tandaan lamang po na isang aplikante lamang po mula sa bawat pamilya upang mas maraming pamilya pa ang mabigyan ng oportunidad sa hanap buhay. Prioridad po dito ang mga hindi pa nakakasali sa programang ito at ang lahat po ng estudyante ay hindi po kwalipikado sa nasabing programa. Para sa iba pa pong detalye, maaari lamang po na bisitahin ang official Facebook page ng Municipal Public Employment Service Office -LGU Brooks Point. Ipinapabatid din po ng Municipal Civil Registrar's Office na magkakaroon po sila ng mobile civil registration para sa buwan ng Nobyembre. Narito po ang mga petsa at araw para sa inyong barangay at huwag pong papalampasin ang pagkakataon po na magparehistro. Una na po dyan sa darating po na November 11 sa Barangay Mainit, November 12 sa Barangay Salogon, November 13 sa Barangay Kalasagin, November 14 sa Barangay Tubtob, November 18 sa Barangay Imolnod, November 19 sa Barangay Samariñana, November 20 sa Barangay Malis at Barangay Sarasa, November 25 sa Barangay Uring-Uring, November 27 sa Barangay Ipilan at November 28 sa Barangay Aribungos. Para po sa mga katanungan, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official Facebook page, ang Municipal Civil Registrar's Office -Brooks Point. Ipinababatid po ng Brooks Point School of Arts and Trade na sila po ay magkakaroon ng community-based training on food processing at institution-based training on entrepreneurship level 4. Para sa food processing, una na po dyan ang Cluster 1 sa Barangay Ipilan sa darating na November 12 to 13, 2025. Cluster 2 sa Barangay Samariñana sa darating na November 14 to 15 at sa Cluster 3 naman po sa Barangay Pangubilyan sa darating na November 16 to 17, 2025. Para naman po sa Entrepreneurship Level 4 sa Cluster 1, ito po ay gaganapin sa Barangay Ipilan sa darating na November 10 to 11, 2025. Cluster 2 sa Barangay Samariñana sa darating na November 12 to 13 at para naman po sa Cluster 3 sa Barangay Pangubilyan, November 14 to 15, 2025. Kung may katanungan, maaari lamang po na bisitahin ang Brooks Point School of Arts and Trade official Facebook page. Inaanunsyo din po ng Office of the Election Officer ng Bayan ng Brooks Point na magkakaroon po ng satellite registration sa darating na November 11, 2025. Ito po ay araw ng Martes from 8 a.m. to 5 p.m. sa covered court ng Barangay Tubtob. At sa darating naman po na November 14, araw po ng Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. sa Ipilan National High School, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Ito po ay bukas para sa mga aplikante o ang mga aplikante po na pwedeng mag-file para po dito ay una na po dyan ang mga bagong rehistro, pag-transfer ng mga registration record, reactivation, change or correction of entries, inclusion or reinstatement of records, at updating of records for persons with disabilities, senior citizens, at indigenous people. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na magparehistro at marinig ang ating mga boses sa darating na BSKE 2026. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng COMELEC Brooks Point. Isang paalalang hatid sa atin ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mag-aaral na maging handa sa anumang uri ng sakuna. Ito po ay alinsunod sa Department Order No. 22 Series of 2024 ng Department of Education o DepEd. Narito po ang revised guidelines on class and work suspension in schools during disasters and emergencies. Kapag may bagyo po, automatic suspension sa lahat ng mga antas kapag Tropical Cyclone Warning Signal No. 3. Suspension po mula sa kindergarten hanggang junior high school kapag Tropical Cyclone Warning Signal No. 2 at suspension para po sa mga kindergarten lamang kapag Tropical Cyclone Warning Signal No. 1. Kapag may malakas naman po na pag-ulan at pagbaha,
automatic cancellation po sa lahat ng antas kapag may orange at red rainfall warning. Kapag may yellow rainfall warning naman, ay ang suspension ay nakadepende po sa desisyon ng local chief executive o ng punong bayan o ng punong panlalawigan. Kung ang klase naman po ay nagsimula na bago pa i-anunsyo ang warning, ang mga school heads o principal ay maaring agad magsuspende ng klase para sa kaligtasan ng mga estudyante o bata. Kaya sa mga nag-aabang po ng class suspension, mabuti lamang po na antabayanan po ang anunsyo ng ating Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO official Facebook page. At lagi po nating tatandaan na tayo po ay mag-ingat sa lahat po ng pagkakataon. Maidagdag lamang po natin na kung delikado pa ang panahon o daan sa inyong lugar, hindi po kailangang ipilit ang pagpasok. Mas mahalaga po ang kaligtasan ninyo at ng inyong mga anak. Pero kung maayos naman po ang panahon at ligtas na bumiyahe, pwede na pong pumasok, depende po sa inyong desisyon bilang magulang. Ang bawat pamilya ay mas nakakaalam ng kalagayan ng kanilang lugar. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at manatiling kalmado, alerto at konektado sa mga opisyal na abiso mula sa MDRRMO Brooks Point at MIO Brooks Point. So ayan po, discretion na lamang po natin kung tayo po ay papasok. Kung alam po natin na medyo delikado po ang daan, medyo delikado po ang panahon, ay huwag na po nating ipilit na pumasok. Antabayanan lamang po natin ang anunsyo po ng MDRRMO at ng MIO Brooks Point. Paalala po sa lahat, bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo kung saan available na sa ating munisipyo ang sariwa, mura at abot kamay na produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa sa Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang po na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng bayan para sa lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel natin na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ng ating Municipal Information Officer Designate, Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.